simulan po yung message po natin tonight with this simple question. At baka narinig nyo na rin po ito no, sa kapwa ninyo. No? Why do people seem to have everything, no, still feel like something is missing? Yung tipong parang nasa kanya na lahat, nasa iyo na ang lahat, pero parang may kulang pa din. Hello? 'Di ba? Yung nakakapag-travel ka naman sa ibang bansa, maganda naman yung career mo, 'di ba? May sasakyan ka naman, no? Pero parang deep inside of you, parang may kulang. And if we are going to be honest tonight, 'di ba? Parang Lord, ito na 'yon, 'di ba? And you are facing the same struggle. Maybe hindi naman kasing yaman ka ng mga kilalang mayaman sa ating bansa sa ngayon, no? Pero each and every one of us are facing this kind of dilemma, 'di ba? Bakit ba ako nandito? Why do I exist? Natanong niyo na ba sa sarili niyo 'yan, 'di ba? Bakit ba ako pinanganak? Bakit out of all parents, 'di ba? Sa nanay ako lumabas. Pwede naman ang nanay ko, asawa ni Henry C. 'Di ba? Pero sa tatay ko o sa nanay mo, ikaw ngayon, pinanganak. Tama ba? At feeling mo baka aksidente ka lang, 'di ba? Hindi ka naman pinalo ng magulang mo, no? Bakit ba ako nag-exist, no? And this afternoon po, discover natin that we are created for His glory. Pakisabi na malakas, created for His glory. Kasi po sa mundo natin, para malaman natin, sinasabi ng mundo, no? Ba't ka ba nag-i-exist? Follow your heart. Diba? Kung anong sinasabi ng mundo, yung sinasabi ng puso mo, yun ang gawin mo. Tama ba? Do what makes you happy. Gawin mo kung ano yung makakapagpa-ligaya sa'yo o makakapagpasaya sa'yo. Ano pa? Diba? Live your truth. Diba? Walang absolute truth. Kung tingin mo, diba, pusa ang palaka, di meow-meow, hindi kokak. Tama ba? Pero po ang Bible, alam niyo ba, pagbabasahin niyo ang Bible, madalas kasi pag tinatanong yung bakit ba tayo nag-i-exist, di ba? Ang mundo, it starts with you. Pero ang Bible po, it doesn't start with us. The Bible, no, actually, it begins with God. If we really know why we exist, we should know, no, kailangan mahalaga malaman po natin na we should start with God, no? Bakit po? Kasi po, pag usapin ng purpose po sa buhay, purpose is not something that you create. Purpose is not something that we discover by looking deeper into ourselves. Purpose po is not something we receive, no, sa jowa natin, no, o sa boss natin, kung anong sinasabi ng magulang natin sa atin, no. Purpose is something we receive from the one who truly created us. Amen po ba, mga kapatid? No? Kaya we will read, no? We will read yung passage natin this evening, okay, no? Isaiah 43 verse 7. Ayan, no? Isaiah 43 verse 7. Pakibasa na malakas, 1, 2, 3. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Ayan. So, itong verse na ito, pagtatanungin ninyo ko, ano ba ang verse na nagsasabi ng Bible kung paano ko ba malalaman ang purpose ko? Diba? Ano ba ang silbi ko? Bakit ba ako nag-i-exist sa mundong to, no? At yung verse po na yan, ang pinaka-perfect na pwedeng magsaad o maglahad kung ano ba yung purpose ng ating existence dito sa lupa. Okay? Bakit? Kasi po, there are 3 truths na gusto kong pag-usapan natin ngayong gabi. 3 katotohanan about our purpose. Okay? Number 1, we belong to God. Pakisabi na malakas, we belong to God. Pwede ba tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, you belong to God. Tapos sabihin mo sa sarili mo, I belong to God. We belong to God. Basahin ulit natin yun. Sabi ng verse na binasa natin, yung first sentence, di ba? Everyone who is called by my name. So ano napansin niyo dyan? Di ba? Nakita niyo, di ba? Na si Isaiah, si Prophet Isaiah, nagsimula po siya, hindi sa pag-reveal kung ano yung purpose ng sangkatauhan o ng mga Israelita, dahil Israelita po ang kausap niya dito kung ano ba ang purpose po nila. Hindi. Ang sinabi po dito, muna is, kanino ba sila nabibilang? Kanino ba sila belong? Kasi po tayo mga tao po, minsan, no, out of curiosity, no, and minsan, di natin alam kung bakit nga ba talaga tayo nabubuhay, no? Ang gusto agad nating malaman, ano ba yung purpose? Ano ba yung
dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Pero ang Diyos po, baliktad. Ang Diyos po kasi, bago po niya i-reveal kung ano yung purpose natin, ang gusto po muna niya ma-establish yung ating identity. Before God reveals our purpose, He establishes first our identity. Pasabi na nga ng malakas, identity. Para ma-appreciate po natin to, ang Isaiah po kasi ay isang verse po sa Bible na kung saan ay ina-address ng Panginoon yung kalapastanganan, no, pagiging rebelde po ng mga Israelita. Ang mga Israelita po nung panahon po na to kasi, they deliberately disobey God. They deliberately exchange God sa kanilang mga idols. Okay? Kaya ang kaparusahan o ang pagdidisiplina po ng Panginoon sa kanila, sila po ay na-evict, no, sa kanilang bansa. Okay? Sila po ay napalayas, no? Sila ay na-exile, no? At alam niyo naman po yun, di ba? Tayo mga Pilipino, familiar po tayo dito kasi po nasakop tayo ng maraming dayuhan, tama ba? No? So we know the feeling. We can relate to the Israelites, di ba? And alam po natin na kapag tayo ay na-exile, di ba? Bagamat, tayo mga Pilipino, di tayo na-exile, nasakop tayo, pero same feeling eh. Biro mo, nagkagulo-gulo, yung negosyo mong established, no, nawasak, yung mga ari-ari mo, baka nakamkam, tama ba? Sobrang chaotic. And in the middle of this, yung mga Israelita napatanong, di ba? Panginoon, anak mo pa rin ba kami? Di ba? Panginoon, mahal mo pa rin ba kami? Di ba? And with all that confusion, biglang sinabi ng Diyos, no? But atras lang tayo ng konti, verse 1. Anong sabi sa verse 1? Tingnan na natin mga Bible natin, no? Isaiah 43 verse 1. Basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3. Fear not, for I have redeemed you. For I have called you by name. You are mine. Wow. And then, kaya yung verse 7, ang sabi ng Panginoon doon, everyone who's called by my name. Alam niyo po, sa kultura o sa tradisyon ng mga Israelita, pag tinawag ka sa iyong pangalan, ibig sabihin, tanggap ka, mahal ka. Hello? Ito po, Diyos ang nagsabi nito, so ito po ay isang covenantal, okay, na relationship, covenantal relationship. Ibig sabihin po, yung pagdidisiplina po ng Diyos sa kanila, hindi po nawala yung katapatan, yung pagmamahal ng Diyos po para sa kanila. Hello? Malinaw po ba yun? Pastor, mga Israelita yan, paano naman tayo ngayon? 2026 na. Ang Diyos ba, hindi ba nawawala yung kanyang katapatan niya sa atin? Hindi po. Bakit? Ang patunay po niyan ang Panginoong Hesukristo. Hello? Amen po ba? Sabi po ni Pablo, so Galatians 3:26. Now, nasa New Testament po yan. Kung nagbabasa kayo ng Bible, nahihirapan kayong hanapin po yan, naiintindihan ko. Kasi sa lahat po ng sinulat ni Pablo, yan po ang gala. No? Mahirap po talaga hanapin yan. No? So, kung di nyo na-gets yung pag-uwi nyo, magigets nyo. Yun yun. Di ba? Anyway, Galatia, no? 3:26. Anong sabi po riyan? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. For in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. Ayun. So, kung tayo po pala, no, ay nakikristo, ibig sabihin po, lahat tayo ay kanyang mga anak. Wow. So, walang pinagkaiba sa mga Israelita na kanyang hinirang na bansa. Tayo rin po ay pinili tulad nila. Ano sabi ni Pedro? 1 Peter 2:9. 1 Peter 2:9. Ano sabi doon sa unang sentence? But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession. Wow! So, katulad ng mga Israelita, ang mga mananampalataya daw po pala ni Jesus ay pinili. Ayan. So, kung naniniwala ka kay Jesus, ikaw ay pinili. Tignan mo yung katabi mo, pinili ka pala eh. Hello? Alam niyo po, dapat life-changing po sa atin yon, tama? Kasi di ba masarap na ikaw ay pinili, tama ba? Sa may mga mag-asawa na dito, may asawa, ayan, di ba? Pero mo no, out of all babae sa buong Pilipinas, ikaw ang pinili ng asawa mo. Tama ba? Out of all pogi sa Pilipinas, ikaw ang pinili ng asawa mo. Amen, mga kapatid, no? Masarap yung pakiramdam na pinili at pinili ka ng Diyos. Kung pinili ka ng Diyos, hinirang ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos.
Amen ba, mga kapatid? No? At yan yung very purpose, dapat maintindihan po natin to, na tayo po ay tanggap ng Diyos. No? Pagdating po sa theology, ang tawag dito ay doctrine of adoption. Ibig sabihin, tinanggap tayo ng Diyos. Bakit? Naniniwala ba kayo lahat tayo ay nilikha ng Diyos? Pero dahil po sa kasalanan, tayo po ay napahiwalay sa Diyos. So lahat po tayo ay nilikha ng Diyos, pero hindi po tayong lahat ay anak ng Diyos. Maliwanag po ba yon? Ulitin ko yung tanong, lahat po ba tayo naniniwala dito, nilikha tayo ng Diyos? Baka kasi may naniniwala pa dito na galing ka sa unggoy. No? So kung naniniwala kang galing sa unggoy, mamaya after ng service, bulangan mo ko, lapitan mo ko. Lilibre kita ng saging. No? Diyan sa 7-Eleven. Pero lahat po tayo galing sa Diyos. Amen? No? Pero again, sabi ko nga, dahil sa kasalanan, napahiwalay po tayo, kaya hindi po tayo tinanggap ng Diyos. Kaya po ang Diyos po, nagkatawang tao, bumaba pa siya dito sa lupa, no? Nang sa ganun, lahat daw ng nakikristo ay kanyang mga naging anak. Amen ba, mga kapatid? No? Pakisabi ng lakas, I belong to God. Mahalaga po maintindihan nyo, ma-establish po sa atin yun na tayo po ay belong kay God. Kasi ito pong identity na to, baka sabi nga po identity. Ito po yung pilit na sinisira ng demonyo po sa atin. Pag hindi po kasi klaro sa atin ang identity natin, kaya po parang litong-lito tayo, hindi mo alam kung ano ba yung gagawin mo sa buhay, ano ba yung career na papasukan mo, tama ba? Kamakailan lang po, no, nag-celebrate ang mga LGBT community na tinatawag na Pride Month, no? Ano pa talaga ang kasarian ko? Lalaki ba ako, no? Na nakulong sa katawang babae o babae ako na nakulong sa katawang lalaki o vice versa, tama ba? Bakit? Kasi ayaw ng demonyo po na matanim sa iyo yung identity mo, na you belong to God. Kasi kung gets mo na you belong to God, then you can walk your purpose. Amen, mga kapatid, no? Kaya gustong sirain po ng dyablo yan. Alam niyo po, naligaw na ba kayo sa mall nung bata kayo? Di ba ako sa palengke, tama ba? Ako na sabi ng nanay ko, naligaw daw ako sa Grand Central no? Hindi yung SM Grand, alam ko naabutan niyo yung SM Grand, pero ako po kasi naabutan ko pa yung Evergotesco, no? Based sa karanasan, pero sabi din po ng mga psychologist, tsaka ng mga developmentalpedia, pag ang bata daw po ay nawala sa mall, ayan. Sa una, hindi naman niya agad mararamdaman yan. Kasi nag-e-enjoy siya sa mga ilaw, sa mga appliances, di ba, sa mga pagkain sa mall. Pero katagalan po, pag yung bata, hindi niya nakikita yung kanyang mga magulang, alam niyo po ba yung mga anak natin nagpapanik? Bakit? Kasi po, may sinasabi po ang mga DepEd o developmentalpedia na ang bata nawawala yung kanyang sense of belongingness. Hello? Bakit? No? Nawawala yung kanyang nanay, nawawala yung kanyang tatay. At sila po kasi yung security blanket ng mga anak po natin yung mga magulang natin. Diba? Hello? Mga kapatid, minsan di ba parang ganun tayo? Diba? Nag-i-enjoy ka naman sa karir mo, nag-i-enjoy ka sa negosyo mo, nag-i-enjoy ka, parang high na high ka pa, no? Kasi graduate with honors ka, ang dami-dami mo medalyang tinanggap nung college ka, nung high school ka, no? Pero, ba't parang empty pa rin? Parang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kasi nga, ang layo mo sa Diyos. Hello? Tulad ng isang batang napalayo sa kanyang magulang, wala po kayong tinatawag na sense of belongingness. Pero for example po, no, si Ate Grace, di ba? Naligaw yung kanyang anak. Pag tinawag ni Ate Grace yung pangalan ng kanyang anak, yung anak po, yung anak ninyo, yung mga bata po, nawawala po yung kanilang yung stress, yung kanilang panic. Bakit? Ay, narinig ko na yung boses ng nanay ko. Narinig ko na yung boses ng tatay ko. Bumabalik po yung kanyang sense of belongingness. Pwede bang pakisabi na malakas, I belong to God? Mga kapatid, no, hindi kaya nagugulumihanan ka sa buhay, hindi mo alam kung anong papasukin mo, hindi mo alam kung anong trabaho yung papasukan mo o sino yung liligawan mo o kanino ka magpapaligaw, diba? Parang ang gulong-gulo ka sa standards mo, hindi kaya kasi malayo ka sa Diyos. Malayo ka sa tatay mo sa langit, kaya nawawalan ka ng sense of belongingness. Yung tipong hindi ka mabubuhay kapag wala yung barkada mo. Hindi ka mabubuhay kapag hindi ka bibisyo. Hello? Diba? Pero mga kapatid, you feel lost
because nawawalan ka ng sense of belongingness. And the only person who can give you that sense of belongingness is through the person of Jesus Christ. Amen ba mga kapatid? Because galing ka sa Diyos, safe ka sa Diyos. Amen? May direksyon ka kasama ang Diyos. Amen ba mga kapatid? Pwede ba palakpakan naman natin ang Panginoon doon? Siya ang nagbigay ng sense of belongingness mo. Kaya ang tanong ko po sana sa inyo ngayong hapon sa ating unang pinag-uusapan is, kanino naka-angkla ang iyong identity? Kanino po ba naka-anchor yung identity mo? Kasi kapag nawalan ka ng trabaho, sino ka? Hello? Kapag bumaba yung grades mo, sino ka? Kapag hiniwalayan ka ng jowa mo, sino ka? Pag nalugi yung negosyo mo, sino ka? Hello? Pero mawala man po ang lahat. Assignments change. Your career can change. No? Your roles in your work or in your ministry can change. But the only constant thing is you belong to God. Amen? Kaya wag na wag po ninyong ipagpapalit ang Diyos. Mawala na ang lahat. Pero ang isang constant mo sa buhay, you belong to God. Amen? Pwede ba sabihin natin malakas, I belong to God. Sabihin mo nga, we belong to God. Tabikin mo ang katabi mo, you belong to God. Amen? So kung belong pala tayo kay Lord, di ba? Bakit niya tayo nilikha? Ayun, doon na papasok yung pangalawang tanong. Kung ang reason pala, no, you exist because you belong to God, di ba? Ba't niya tayo nilikha? So number 2, papasok, no? Ano yung number 2 natin? No? We exist for His glory. Ayan. We exist for His glory. Balikan natin yung verse natin ulit, no? Isaiah 43:7. Check nyo yung second sentence naman. Anong sabi doon sa second sentence? Whom I created for my glory. Ayan. Di ba? Hindi sinabi ni God na I created you for success. Ayan. Di ba? May mga ganyan nagtuturo ng mga content creator. You are destined to be successful. Wala. Cap. Di ba? Mali. Red flag. Di ba? You are destined to be rich. Hindi sinabi ni Lord yun. Amen? Hindi kita nilikha para, o nilikha kita para yumaman. Sinabi ba? Hindi. Di ba? Anong sabi niya? Di ba? Simple lang pero life-changing. Anong sabi ni Lord? I created you for my... Ayan. Ang ibig sabihin po nito, makinig kayo mabuti sa akin, na ang ultimate purpose po pala ng buhay natin is not to make much of ourselves. It is to make much of God. Hello? Amen po ba? Ano ibig sabihin nito? Hindi naman po masamang mangarap na yumaman o maghangad na yumaman. Hindi po masama na maghangad ng success sa buhay. Hello? Hindi naman po masamang sumaya. Ang masama po is yung tinatawag nating self-glorification. Amen? O self-glory. Pero ano ba ibig sabihin ng salitang glory? Diba? Pag naririnig kasi natin yung salitang glory, ay pang matalino lang yan, pastor. Para sa mga nag-aral lang yan sa seminaryo, hindi po, no? Pag sinabi nating glory, pakita mo nga yun, kapatid, no? Sabi dito, to glorify God means to live in such a way that people see His greatness through our lives. Okay? Pag sinabi natin glory of God, makapangyarihan si God, amen? Mabuti si God, amen? Mapagpatawad si God, amen? Tama ba? Naniniwala ba kayo, mahal kayo ng Diyos? Diba? So yun yung kagandahan ni God, diba? Yung pagiging gracious ni God, yun yung ibig sabihin ng glory, no? So again, 'di ba? Pag sinabi nating glory, 'di ba? Hindi yung tuwing pag umaawit tayo o kumakanta tayo dito sa church na nadadagdagan yung glory ni God. Hindi, imposible po. No? Hindi madadagdagan yung glory ni God, no? Nagsuserve ako kay God, madadagdagan yung glory ni God. Hindi, no? Mali po yun, no? Pero ano po ba ibig sabihin na we exist for His glory? Sabihin po dapat nakikita ng ibang tao yung glory o yung kaluwalhatian, yung kagandahan, yung kabutihan, okay? Yung biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Parang ganito lang po yan, no? Alam, nakakita na kayo ng buwan. Siguro lahat naman tayo dito nakakita ng moon. Amen po ba? Di ba? Di ba gandang-ganda tayo sa moon? Di ba? Lalo na kapag gabi. Tama? Kasi may nakikita din naman natin ng buwan kapag umaga, di ba? Pero mas maganda ang buwan pag gabi. Di ba? Hindi naman maganda ang buwan dahil
may liwanag itself yung buwan eh. Tama ba? Maganda yung buwan kasi bakit? No? Yung liwanag ng araw, nakikita natin nagre-reflect dun sa buwan. Amen? At pag sinabi po natin we exist for His glory, ibig sabihin po, yung buhay po natin, hindi po niyan kinukuha o ang buhay po natin, hindi siya meant para yung mga tao po, lumapit po talaga sa atin o makita po tayo. Ang purpose po ng buhay natin is makita si Kristo sa atin. Hello, amen po ba? No? Kaya ang tanong ko ganito eh. No? Makinig kayo mabuti sa akin. Kapag ba sa trabaho, nakikita ba si Jesus sa buhay mo? Kapag puro deadline na, hello, pag kota na, deadline na, no? Nakikita kaya si Jesus sa buhay mo? Pag yung sales hindi maganda, nakikita pa rin kaya ng tao na mga kaopisina mo si Jesus sa buhay mo? Sa bahay, di ba? Kapag inutusan ka ng nanay mo na maghugas ng pinggan, nakikita kaya ng nanay mo si Jesus sa buhay mo? Hello, tahimik tayo, mukhang tama yung topic ka. Sa eskwelahan, nakikita kaya si Jesus no, ng mga classmates mo? Oo, nakikita nila kasi di ka nag-review, nangongopya ka. Hello, mga kapatid, no? Sana, no? Our lives, no? Again, our lives are never meant to draw people to us. Our lives are meant to reflect the glory of Jesus sa kanilang mga buhay. Amen? Kasi in one way or another, we are pointing people to someone eh. Ang tanong lang, sino? Amen. Huwag naman sanang kitaning, no? Diba? Ganyan pala yung mga Christian na yan, pag nape-pressure, nagmumura. No? Ganyan pala yung mga Christian na yan, no? Nakakita lang ng pogi, bumigay na. Sana hindi po tayo gano'n, no? Kaya nga po sabi ni Pablo, 1 Corinthians 10:31. 1 Corinthians 10:31. Can we read this all together? 1, 2, 3. Whether you eat or drink, whatever you do all for? Ayan. Di ba? Napansin ba ninyo? Hindi naman sinabi ni Pablo na glorify God kapag nasa church ka. Hindi sinabi ni Pablo na dapat sa leader ka, dapat pastor ka, dapat umaawit ka dito. Hindi. Ang sinabi ni Lord, whatever you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. No? Kung nagpapalit ka man ng diaper ng anak mo, tama, nagnenegosyo ka, no? Kasama mo yung mga tropa mo, no? You glorify God. Amen? No, nagmamaneho ka. May nag-cut sa'yo, may kamote. Tama ba? No? You do it all for the glory of God. Amen po ba mga kapatid? No? Diyan nagte-testing yung pagka-Kristiyano mo eh, no? Pag kinat ka. Pag may kamote sa daan, maglalabas ka ng tubo. Diba? Sana maalala mo, ay, Christian nga pala ako. Amen ba mga kapatid? No? Imbis na magmura ka, mahal ka ni Jesus. Amen ba? Sabi ng mentor ko po sa trabaho, pag meron daw kamote sa daan, dapat daw ang tanong mo, ano kayo nakain nito? Ayan, di ba? Hindi iinit yung ulo mo. Di ba sabihin mo, ano kayo nakain nito? Bakit kamote to? Siguro kamote. Amen ba mga kapatid? Kasi nga, sino ba nakikita sa buhay po natin? Ano yun po, sino dito nung bata ka, mahilig ka manood ng stage play? Stage play. Ayan. Mukhang wala. Di ba? O mga pelikula na lang, pelikula. Ayan, di ba? Siguro naman lahat tayo nanonood ng pelikula. Tama? No? Kasi po, nung ako po'y college, mascom po kasi ang tinapos ko. So, exposed kami sa Pasinaya, no? Sinimalaya, ano ba yun? PETA, ayan, di ba? Di ba pagkatapos po ng, halimbawa ng premiere night sa pelikula, o pelikula na lang. No? Kasi mukhang lahat yata kayo, pag 5 p.m. service, ang inabot, Cocomelon eh. Di ba? Wala nang stage play, no? Halimbawa, di ba, aakit yung mga artista. Ang laging tanong, di ba, sino ang nag-direct nito? Sino bang sumulat nito? O halimbawa, yung recent na pelikula ni Catherine Bernardo, tsaka ni, sino ba yon? Alden Richards. Ang ganda ng pelikula, sino itong nag-direct ito? Tapos in-announce, di ba? Cathy Garcia Molina. Ay, kaya pala. Kaya pala maganda, Cathy eh. Hello? Ba't ang ganda ng Jurassic Park? Sino ba ang nag-direct nito? Di ba pag nabanggit nung araw, di ba? Steven Spielberg. Ay, kaya pala. Kasi si Steven Spielberg ang nag-direct. Di nyo kilala si Steven Spielberg, no? Di ba? Sino makilala nyo? Di ba?
Sino nga ba yun? Camille Prats. Hello, John Prats, no? But anyway, mga kapatid, no? Ang normal na hinahanap, pag maganda ang pelikula, sino? Direktor. Amen ba? No? Pero di ba parang weird kapag minsan may nagreklamo, halimbawa, no, yung spotlight operator o yung lights operator. Uy, palakpakan niyo naman ako. Bakit? Di ba? Hindi naman kayo gaganda sa pelikula kung wala ako eh. Anong mararamdaman niyo? Yabang naman nito. Pa-importante. Tama? Weird. Di ba? Bakit? Di ba? Alam niyo po, kasi hindi normal yun. Ang highlight madalas kapag mga ganong show, ano? Director o script writer. Aside sa mga artista, of course, no? Pero alam po, makinig kayo mabuti sa akin. Alam niyo ba, minsan, tayo yung spotlight operator. No? Minsan, gusto natin tayo yung importante. Tama ba? Yung pangalan natin, yung achievement natin, yung career natin, tama ba? Gusto natin tayo yung napapansin. Pero hindi po dapat ganon ang buhay. Amen? Nakakapagod yun, no? Para ka nagpe-perform. No? Gusto mo lagi best foot forward ka. 'Di ba? Kahit naghihirap ka na sa buhay, para hindi ka magmukhang mahirap, bibili ka ng mamahaling kape. Tapos ipopost mo sa Facebook, God is good. Kainaman, no? Alam mo, niniwala ba kayo mahal kayo ng Panginoon? Hindi destiny mo, hindi kalooban ng Panginoon na ma-stress ka, ma-depress ka. Ang problema sa atin, di ba, nag-iiba kasi yung focus natin, kaya nahihirapan tayo sa buhay, parang feeling at loss tayo. Gusto mo, tanggapin ka ng barkada mo, manlilibre ka. Tama? No? Tapos uutang ka sa ka-cell group mo. Bakit? Pinanlibre mo eh. Para yung mga tropa mo sa ka-opisina, tanggapin ka sa work, hindi ka mabuli. Tahimik tayo. Hello? Mga kapatid, no? Dapat, if we exist for the glory of God, no? Hindi yung how many people notice me. Hindi dapat ganun yung ating philosophy sa buhay. Dapat, did my life help people notice Jesus? Amen? Walang balat kayo. Tama ba? Walang best foot forward. Hindi masama mag-post ng success sa Facebook. Don't get me wrong. Pero minsan kasi, we post to impress, not to glorify God. Amen? Magsisinungaling ka, magbabalat kayo ka. Bakit? Kasi para maganda ang image ko sa kapwa ko. Ano ka, marketing? Kailangan mo ng branding? Hello? Sa Panginoon, walang branding. Sabihin mo sa katabi mo, kumalma ka. No? Pero bakit ba nagsimula yan? Ano mo, saan ba nagsimula tong ganyang klaseng mentality? Genesis chapter 3. Natatandaan ba ninyo? Genesis chapter 3. 'Di ba? Nung magsimula na si Adan at Eva ay maloko nung ahas, 'di ba? Ayan, 'di ba? Anong sabi ng ahas, 'di ba? Pag kinain mo yung prutas mula diyan sa puno na 'yan, ano? You will look like God. Ayan, 'di ba? No? Diyan nagsimula, no? So instead na Lord, let your will be done, naging ano? No? My will be done. Yung gusto ko, yun ang susundin ko. Yung gusto ko, yun ang gagawin ko. Kaya nga may comment si Pablo sa mga ganyan eh. Romans chapter 1 verse 25. Anong sabi po dyan? Diba? Romans chapter 1 verse 25. Pwede ba din basahin? Because they exchanged the truth about God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator. Anong sabi? No? For a lie and worship and serve the creature rather than the Creator. Ang mga tao daw, they exchange the glory of God. Pinagpalit daw nila si Lord sa mga bagay na nilikha ng Diyos. Ano ibig sabihin mo niyan, pastor? Minsan pera, minsan career, minsan comfort, minsan lalaki, minsan babae. No? Hello? Pero alam niyo kung anong pinakamasakit? Yung salitang exchange. Kasi diyan po nagsisimula yung emptiness. Kapag natutunan mo, no, o pag nagdesisyon ka na ipagpalit si Lord, that's how emptiness starts. Hello? Kahit parang feeling mo na sa'yo, parang hindi pa sapat. Kaya po may mga tao nagiging gahaman.
Hello, mga kapatid. No? Alam niyo po, walang masama. No? Having a girlfriend is a gift. Having a boyfriend is a gift. Having a family is a gift. Having a good career is a gift. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, makinig kayo sa akin, ha? They make terrible gods. Hello? Sila ang ginawa mong Diyos. They make terrible gods. Believe me, maniwala po kayo. Kapag ginawa nating ultimate yung mga bagay na hindi naman ultimate, dyan po tayo na-disappoint. Diyan po tayo nade-depress. Diyan tayo nai-stress. Kaya kailangan po natin si Jesus. Do you believe that? Kasi po, hindi lang tayo na-misalign o na-misdirect. Tayo po ay nahiwalay doon sa lumikha po sa atin. Amen po ba? Kaya kailangan natin si Jesus kasi po si Jesus, hindi lang po tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Jesus po, na-restore din niya the very purpose why we are created. Amen, mga kapatid? Ni-restore ng Diyos, ni-restore ni Jesus kung in the very first place, ba't ba tayo nilikha ng Diyos? At yun po is to, exist for the glory of God. Amen, mga kapatid? Hindi po sa ating pangsariling interest, hindi po para sa glory po natin, kundi sa glory ni Lord. Sabi po ng Bible, 2 Corinthians 5:15, anong sabi po riyan? No? He died for all, that those who live should no longer live for themselves. No? Ang ganda po ng verse na yan. No? Bakit? Kasi ang nagpapakita po nito na ang gospel o ang ebanghelyo po, hindi lang po to, nagbabago ng direksyon ng buhay. Ito rin po ay nagpapakita na kaya po nating magbago. Amen? Kaya nga po yung tagline ng church po natin, where lives change. Posible ba yon na magbago pa ako, pastor? Bata pa lang, lulong na ako sa ganito, lulong na ako sa ganyan. Pwede po. Amen? Bakit? Si Jesus po ay namatay na, kinamatayan na yan ng Panginoong Yesus sa krus. Amen, mga kapatid? Naging matagumpay na po ang Panginoong Yesus sa krus. Amen? Kung ano man po yung pinagdadaanan mo, o ano man yung struggle mo, lahat po yan tinapos na ni Jesus sa krus. Matagumpay na po ang Panginoong Hesus dyan. So, pwede na pala na hindi ka na puro sarili mo, sa sariling mundo mo lang umiikot ang buhay mo. You can live for the glory of God. Amen? No? Kaya ang question po sa atin, sa pinag-uusapan po natin ngayong hapon is, what is getting your glory? Ano ang kumukuha ng glory ng Diyos sa buhay mo? Amen? Diba? Kapag tinitignan ng tao yung mga buhay mo, anong napapansin po nila? Diba? No? Yung galing mo o yung kabutihan ng Diyos? No? Yung pangalan mo o pangalan ni Jesus? Amen? No? Yung achievements mo o yung faithfulness ng Panginoon? Amen ba, mga kapatid? No? Kasi everyday, again, sabi ko nga po kanina, we're pointing people to someone, ang tanong sino? Amen? And maybe God blessed you with a successful career. No? Purihin po ang Panginoon, gamitin niyo po yan. No? Sana magamit yun sa kaluwalhatian ng Diyos. Maybe God bless you with a family. Hindi po lahat ng tao ay merong pamilya. Sana po, pag nagkapamilya kayo o kung may pamilya kayo, maluwalhati po ang Diyos sa pamilya ninyo. Maybe you are raising kids. Hindi po lahat ng pamilya ay nagkakaroon ng anak. Palakihin mo yung mga anak mo sa, na maluluwalhati po ang Diyos. Amen po ba? Again, mga kapatid, o kaya maybe, meron sa inyo dito naghihintay. Ayan. Diba? Naghihintay ka magkaroon ng trabaho, kung saan ka na nag-apply, pero walang tumatanggap sa iyo. Or maybe you are waiting for the right person. Ayan. Yung katabi mo ba naghihintay ng the one? Diba? Alam niyo po ba, makinig kayo sa kayo mabuti, even in waiting, you can glorify God. Amen? Even in waiting, you can glorify God. Diba, nag-aaral ka pa ngayon, di ba? Kung nag-aaral ka, mag-aaral ka. Glorify God. Amen? Pinag-aaral ka na magulang mo, ng dugot pawis nila, mag-aaral ka, wag kang pumorma. Diploma bago porma. Amen? Salapi bago landi. Amen? You can glorify God while waiting. O sige, tapos ka ng mag-aral. No? Sabihin natin, may career ka na, may trabaho ka na. No? May girlfriend ka ngayon, may boyfriend ka ngayon.
you can glorify God while waiting. Paano? 'Di ba? Mahal nyo ang isa't isa. Praise God. No? Kasi again, sabi ko nga kanina, hindi lahat ay merong jowa. Amen? No? Kung mahal nyo ang isa't isa, wala pa akong pere. 'Di ba? Live-in muna kami. Bakit? You can glorify God while waiting. No? Kanina in-announce po natin, no, na meron tayong marriage ablaze. Paulit-ulit po namin sinasabi to na dito sa Grace Testament Church, kung love nyo ang isa't isa, assure naman na kayo sa isa't isa, pero kulang ang budget, wala kayong pera, kami na ang bahala. Kahit kung gusto nyo to follow yung bonggang wedding, ayusin natin yung pagsasama nyo, ikasal namin kayo ng libre. Amen, mga kapatid? No? You can glorify God while waiting. Amen ba? No? Tabigay mo nga yung katabi mo, honor God while waiting. Again, because our purpose is not found in what you have, purpose is found in who your life is ultimately about. It's not about you, it's about God. Amen? Bakit mo aayusin ang trabaho mo? Pastor, Monday na naman. It's not about you, it's about God. Amen? Bakit kami magpapakasal? Bakit hindi kami makikipagtalik muna habang hindi kasal? It's not about you, it's about God. Bakit ko palalakihin yung anak ko na may takot sa Diyos? It's not about you, it's about God. Amen? Bakit ko titigilan yung bisyo ko? It's not about you, it's about God. Amen? Yes, ikasisira ng katawan mo yung bisyo mo, but ultimately, it's for God. Amen, mga kapatid. Ito palakpakan natin ang Panginoon doon. Again, mga kapatid, no, kung si Lord pala, nilikha tayo ni Lord, no? 'Di ba? With intention, with purpose. 'Di ba? Galing tayo sa Kanya, no? Ano lang next? Magkatrabaho na lang ba ako? 'Di ba? Hihinga na lang pala ako. I belong to God lang pala. 'Di ba? What's next? Alam niyo po, number 3, at gusto ko magtapos po dito, no? Number 3, no? Unang truth sa ating existence, number 1, we belong to God. Number 2, we exist for His. Number 3, alam niyo pa, we reflect His glory. Sabihin, may mission po tayo. Amen ba, mga kapatid? Balikan natin Isaiah 43. Anong sabi po roon? Whom I formed and made. So, hindi po yan, yes, parang repetition. No? Anong sabi po ba dyan? Whom I created for my glory. Tapos, last sentence, anong sabi po dyan? Whom I formed and made. Alam niyo ba, trivia lang, konting kaalaman, sabi nga ni Kuya Kim, no? Sa Hebrew language po, kapag merong parang repetition, ibig sabihin, meron pong gustong i-emphasize ang Panginoon, no? At anong gustong i-emphasize ng Panginoon, no? Na tayo po, God has intentionally formed us. Amen? Hindi ka natripan lang, hindi ka aksidente lang. God fashioned you with wisdom, purpose, and care. Amen? Kaya yung katabi mo, tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya with sincerity galing sa puso. Sabihin mo, you are not a mistake. No? Huwag mo na tignan yung mukha niya kung nagkamali, no? Pero hindi, no? You are not a mistake. Tama ba? Hindi ka aksidente. Si God, no? Regardless, no? Sabi nga ni Ate Jen kaninang umaga, nag-testimony kasi si Ate Jen kaninang umaga, no? Sabi niya, parang option lang daw siya. Parang hindi naman siya plinano ng Diyos. At marami pong mga kabataan, marami pong mga tao ganyan. Di ba? Na parang, Pastor, di naman ako plinano ng nanay ko. In fact, no? Dalawa lang talaga yung plano ng anak ng nanay at tatay ko. Yung pangatlo, aksidente. Relate? Amen? Di ba? O kaya naman, salbawa sa trabaho po namin, may mga katrabaho po kami na na-encounter, no? Na, Pastor, di ba? Alam niyo po, yung nanay ko, hindi ako mahal ng nanay ko. Ha? Bakit? Kasi, rape victim po yung nanay ko. Ako po yung bunga. No? So tuwing nakikita po ako ng nanay ko, nagagalit yung nanay ko sa akin kasi naaalala niya yung traumatic experience niya. Alam po ninyo, regardless kung ano pong pinaramdam ng magulang ninyo sa inyo, kiplinano ka o hindi, the mere fact na nasa harapan kita ngayon, humihinga ka, sumasamba, nagpupuri ka sa Panginoon, hindi nagkamali ang Diyos sa'yo. Nag-i-exist ka, nasa harapan ka namin ngayon, katabi mo ang katabi mo. Bakit? Kasi mahal yan ng Diyos, may plano ang Diyos sa Kanya, at hindi tapos pa ang Panginoon sa buhay niya.
Amen. Gusto kong tignan natin ito, no? Ephesians chapter 2, verse 10. Sabi dito, no? Ephesians chapter 2, verse 10. Pakibasa natin malakas. For we are His workmanship, created in, for, which God prepared beforehand that we should walk in them. Grabe, no? Yung salitang workmanship, alam niyo po ba galing yan sa Greek word na poema? Or yan po, dyan ang galing yung English word na poem o tula. Ayan. Imagine mo, For we are His workmanship. Grabe. Si Lord ang gumawa sa'yo. Amen. Hindi ko alam. Pastor, ampun ako, hindi ko kilala kung sino ang magulang ko. Mga kapatid, okay lang, no? Yes, masakit po siya, marami kang tanong, pero alam niyo po gustong marinig, gusto ng Panginoon na marinig mo ngayong hapon. Yes, malamang hindi ka mahal ng magulang mo. Malamang yung magulang mo hindi perfect yan. Malamang hindi mo talaga kilala kung sino yung biological parent mo, pero ang mahalaga na malaman mo, galing ka sa Diyos. Ikaw ay masterpiece ng Diyos na isang tulad ng isang tula. Mahirap gumawa ng tula, amen? Pinag-iisipan yan detail by detail. At imaginein mo, yun ang ginamit ng Diyos sa'yo. Masterpiece ka ng Diyos. Huwag mong hahayaan na yung trauma mo, yung past mo, yung hurts mo, no, yung unforgiveness mo ang mag-define ng purpose mo, ng identity mo. Hindi. Galing ka sa Diyos, mahal ka ng Diyos, masterpiece ka ng Diyos. Amen? Itaas mo ang tingin mo sa sarili mo. Amen? No? Hindi ka bakla, hindi ka tomboy. Amen? Anak ka ng Diyos, you belong to God. Amen? No? Redeem your identity, redeem your gender. Amen po ba mga kapatid? No? Redeem your identity. Hindi ka, palamunin lang sa bahay. Mahal ka ng Diyos. Amen, mga kapatid. Hindi ka empleyado lang. Alam niyo po, hindi mo mahihiwalay yung profession mo sa pagiging anak ng Diyos mo. Hindi mo maihiwalay ang pamilya mo sa identity mo. Hello, hindi mo maihiwalay ang pagiging Christian mo kung nasaan ka man tinawag ng Panginoon. Amen po ba? Mahal ka ng Diyos, nilikha ka niya, galing ka sa Kanya. Amen? At sabi po dyan, patuloy natin yung verse. Anong sabi po dyan? Which God prepared beforehand that we should. Ayun. So, ibig sabihin, balik lang tayo doon, anak, no? Kung nilikha ka pala ni God with intentionality, with purpose, with care, ayan, with the perfect design, with the intricate design, sabihin, kayang-kaya din po natin na sumunod sa design ng Panginoon. Amen? Kayang-kaya nating lumakad sa mga anuman ang ipapagawa niya. Amen? Alam niyo po, kung tatanungin niyo ako, Pastor, ano bang purpose ko? Di ba? Alam mo, sabi ko kanina, ano ba yung 3 truths about our purpose? We belong to God, tsaka we exist for His glory. Alam niyo po, general purpose po natin, no? May tinatawag pong general purpose. Pakasabi, general purpose. At meron din po tinatawag na specific purpose. Pakisabi nga po, specific purpose. Halimbawa, si Cho, nakatayo ngayon sa likod, yung ating drummer. Musician si Cho. Tama ba? Binigyan ng Panginoon si Cho ng talento para tumugtog. Amen? Hindi lahat ng tao ay marunong tumugtog. Amen? Pero dahil lagi anak ng Diyos si Cho, di ba? Yung talento niya, pinapagamit niya ngayon sa Panginoon. Hence, he is one of our drummers. Amen po ba? Yun, specific purpose yun. Yung tao sa likod ng camera sa likod, ang pangalan niya, Erickson, di ba? Hindi lang niya hanap buhay yan, talento niya yan. Yung pagkukuha ng video. At tawag po doon ay specific purpose. Amen? Pero meron po tayong general purpose. Pasabi nga po ulit, general purpose. At ano yung general purpose, no? Yan, pakita mo na yun. Matthew 28:19-20. Alam na po nating lahat to. Can we all read this together? 1, 2, 3. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Verse 20, teaching them everything I have commanded you, and surely I will be with you always until the end of the age. Ito po yung general o generic purpose po natin. Basta anak ka ng Diyos. Sino ulit mga anak ng Diyos? Yun, di ba? Every believer must be a disciple maker. Amen? Bakit? Ang dami pa pong tao sa labas
na hindi nila nauunawaan kung anong purpose nila. At tulad po natin ngayon, naunawaan niyo na po ba ang purpose ninyo? You belong to God. Amen. You are created by God. You exist for His glory. Amen. Mga kapatid, paano naman yung iba? Amen? At bawat Kristiyano po, we should reflect His glory. Dapat ipakilala po natin si Jesus. Yung mga tumayo po dito kanina, yung mga missionary po natin, mga cell leader po natin, mga ordinaryong tao lang din po yung katulad natin. Amen? Hindi mo kailangan maging pastor. Ang kala kasi ng iba, dapat nagtapos ka sa seminaryo. Para ano? Para maging disciple maker, hindi. Ano yung po sabi ni Martin Luther? No? Pakita mo nga yung quote ni Martin Luther. Sabi ni Martin Luther, no? Sabi po niya, Christian glorifies God not only by praying in a monastery, but also by faithfully doing ordinary work as an act of service to Him. Grabe, so di ba ano ibig sabihin ni Martin Luther dito? Hindi po kailangan magkaroon ng title. Hello? Hindi mo kailangan maging katulad ni Kuya Jude, di ba? Nag-graduate ng Bible school. O hindi mo maging katulad ko. Hindi mo kailangan ng degree para ipakilala si Jesus sa iba. Yung mga nagbabasking nga po natin nung nakaraan, ano nga yung pinamimigay nila? Calling card nga lang yun eh. You simply pray for someone. In your workplace, yung simpleng stress na ang lahat, pero ikaw fearless ka pa rin, positive ka pa rin. Yun lang eh. Bakit ka ganyan, sis? Anong sekreto mo? Di ba? May Jesus ako sa puso ko eh. Ha? Ano yun? Di ba? Yung ganung simple lang. Amen, mga kapatid. Hindi kailangan maging komplikado. Amen ba, mga kapatid? We should, kung taas yung si Lord, nilikha niya tayo with intricate details. Masterpiece ka ng Lord. Ano sabi ng verse na binasa natin? Balik mo nga yun, Ephesians chapter 2, verse 10. Ano? That we should walk in them. So, kayang-kaya mo sumunod. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, kaya natin to. Diba? We're all in this together. No? Kung gusto naman natin sumunod sa Panginoon, ang church naman po natin, hindi naman po nagpapabaya. Kaya nga po tayo mayroong life class, mayroon po tayong SOL to train us, to prepare us sa mga practical na bagay. How can we really be a reflector of God's glory? Amen po ba? Mga kapatid, no? Gusto ko magtapos dito, no? Excuse me, no? Sabi nga po ni Augustine, no? Kilala ng mga tao yan, Saint Augustine, di ba? Ano sabi ni Augustine po, no? Our hearts are restless until they find their rest in you. Wow. Alam niyo po, hindi po natin makikita ang kapahingahan, ang kasapatan ng buhay apart kay God. Until makita mo na ang purpose mo, the reason why you are here ay dahil sa Diyos, you will never be completely satisfied. Hindi ka mabubuo. Tama ba? Hindi po mabubuo ng asawa mo, ng jowa mo, ng grade mo, ng karir mo, ng status mo sa buhay, ng laman ng pera mo sa bangko ang buhay mo. Ang tanging makakapagpapuno lamang po ng buhay mo, ang tanging makakapagbigay ng tamang purpose sa buhay mo, walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Sa Kanya galing, sa Kanya ka galing, sa Kanya ka dapat mabuhay at mabuhay ka para sa Kanya. Amen? Pwede bang tumayo po tayong lahat? Gusto pong magtapos dito, no? Isang paalala po. Ang purpose po natin is not something you do only on Sundays. Your purpose begins Monday morning. Amen ba, mga kapatid? No? Kapag nag-aaral ka, again, glorify God there. Pag sa trabaho ka, glorify God there. Yung iba sa atin, naka-assign maybe sa gobyerno, yun ang assignment mo. Sa tahanan, yun ang assignment mo. Glorify God in your homes. Wala ka pang anak, glorify God with your spouse. No? Lahat po tayo, we are called to reflect the glory of God. Amen ba, mga kapatid? No? Balik po tayo dun sa question natin kanina, nung nagsimula po tayo. Diba? Ano yung tanong nga dun? Bakit may mga tao, no? Why do people who seem to have everything still feel like something is missing? Bakit parang may mga tao na tila nasa kanila na ang lahat, pero parang may kulang pa rin? Alam niyo po, makinig kayong mabuti.
Because nothing in creation can satisfy the heart that was created for the Creator. Amen, mga kapatid. Tanging ang Diyos lang ang makapupuno ng buhay mo. Hindi ang kayamanan, hindi ang recognition, hindi ang palakpak ng tao sa Facebook, hindi ang likes, hindi ang reactions. Only God can fill your life. Paano ko magsisimula, Pastor? Sabi ng verse na binabasa natin kanina, di ba, sa Galatians, kung ikaw da'y nakikristo, ikaw daw ay naging bahagi ng kanyang pamilya, ikaw daw ay anak ng Diyos. Ngayong gabi, huwag tayong papahayag na aalis tayo ng kwartong to, nalalabas ka ng church nyo to na parehas pa rin, na walang pinagbago. Pwede ba yumuko tayo lahat at pumikit? At gumawa tayo ng desisyon ngayon, Panginoon, yung buhay ko sa iyo lamang. Maaari siguro, for how many times, di ba? Maaari, palitan natin yung tanong. Lagi ka naman na sa church, may ministry ka naman, pero parang may kulang. Hindi kaya kasi umaattend ka lang ng church every Sunday dito sa Grace Testament Church. Because this is Sunday and you are obligated to go to church. Alam niyo po, pag ganun po tayo, religion lang po yun. Nagpalit ka lang ng relihiyon pero hindi ka nagpalit ng puso. Ang gusto po ng Panginoon sa atin ngayon, alam mo anak, para ma-maximize mo yung purpose mo, ma-enjoy mo yung purpose mo, ibigay mo talaga sa akin. Huwag yung gusto mo ang nasusunod mo. Yung kalooban ng Diyos ang dapat na masunod sa buhay mo. Anak, tigilan mo ng katigasan ng puso mo, yung katigasan ng ulo mo. Anak, bitawan mo na yan kasi ikaw ang in control. Alam niyo po, habang nakapikit ang lahat, yung salitang Lord, yung salitang Panginoon, ang original po na ibig sabihin yan, boss master ng buhay mo. Kaya para ang hirap-hirap, parang may kulang pa lang. Okay naman yung pamilya mo, parang wala ka namang problema, no? Pero parang may kulang. Every Sunday, andito ka naman, pero parang may kulang. Kasi baka hindi po si Jesus ang Lord ng buhay mo, ikaw pa rin. Ikaw pa rin na may control ng buhay mo. Pag galit ka, galit ka. Pag tama ka, paglalaban mo kahit hindi ka na tama. Ikaw pa rin ang may hawak na manibela ng buhay mo. Pwede ba ngayong gabi, Panginoon, suko na ako. I surrender my life to you. Maybe wala kang time mag-devotion. Okay na to, mag-church ako every Sunday. Wala kang time manalangin. Bakit? Sayang yung OT. Kailangan pumasa ako ng thesis. Bakit? Para balang araw, may maganda akong trabaho. Alam mo na, madidrain ka niya, may exhaust ka niya. Surrender to God. Do not exchange the Creator for the creation. Hindi ba pare-pares tayong gumawa ng commitment kayo, Panginoon, I repent from all of this. Starting today, God, nagdidesisyon ako, ikaw na ang Panginoon ng buhay ko. Kung first time mo man o matagal ka ng Christian, pare-parehas po tayo. In order for us to get right with God, we should make Jesus the Lord of our lives. Pwede ba sa gabing to, kantahin po natin ulit tong kantang to? Sabi nung kanta ng kinakanta natin, no? Magtatapat sa iyo, maglilingkod sa iyo. Kung alam mo sa sarili mo na ipagpalit mo ang Diyos for the temporal things, mag-commit ka ngayon, Lord, patawarin mo ako. Starting today, God, ibibigay ko yung buhay ko sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo. Hindi lang yung buhay ko umiikot lang para sa pansarili kong interes. But Lord, I will know you, I will love you, and I will make your love known to the people. Amen po ba mga kapatid? Let's commit ourselves to the